Tatay, ilang beses ko na po bang sinabi sa inyo? Puno ng dumi ang mga kuko ninyo. Kahit hugasan ng paulit-ulit, may amoy pa rin. Ang mga ulam na nasubuan na ng mga chopstick ninyo. Paano pa kakainin ng iba? Ibinukod ko na po ang pagkain ninyo. Sa susunod, doon na po kayo kumain sa balkonahe. Maghiwalay tayo ng kainan, para comfortable ang lahat. Oo nga naman, marumi nga talaga si tatay. Doon na lang ako sa balkonahe kakain. Tatay. Nandito na si Kiyang. Gusto lang ni tatay na magpahangin habang kumakain sa balkonahe. Huwag mo nang isipin yon. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Hindi ba't mas mabuti kung magkakahiwalay tayong kumain? Iba ang mga gawin ng tatay mo sa atin. Kung magkakasama tayo, mahihirapan lang ang lahat. Lin Xiaoya, simula sa araw na ito. Dito kakain ang tatay ko. Kung sinong may reklamo, siya ang umalis. Li Qiang, anong ibig mong sabihin? Pinalalayas mo ba ako? Tatay, kumain na po kayo. Qiang, doon na lang si tatay sa balkonahe. Dito lang po kayo maupo, Li Qiang, dahil lang sa tatay mo ay nagdadabog ka na sa akin. Ayaw mo na bang magsama tayo, ha? Qiang, busog na si tatay. Huwag ka nang makipag-away kay Xiaoya. Babalik na lang si tatay sa probinsya bukas. Hindi ko na po hahayaang maapi kayo ulit. Anong ginagawa mo? Nagdi-disinfect. Lahat ng hinawakan ng tatay mo ay kailangang ay disinfect. Bahay ko ito. May karapatan akong panatilihin ang kalinisan. Bahay mo, ang down payment para sa bahay na ito, ay galing sa tatay ko. Ipinag-ipon niya yan mula sa 30 taong pagbubuhat ng semento sa construction site. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na bahay mo ito. Li Qiang, huwag mo akong sumbatan sa mga nakaraan. Noong binili ang bahay na ito, nag-ambag din ang pamilya ko para sa renovation. At saka, kung sa tingin mo, ay hindi comfortable ang tatay mo rito, pwede naman siyang hindi tumira rito. Hindi ko naman siya pinipigilan. Sige, tatandaan ko yan. Nanay, hindi mo lang alam, ang itsura ng tatay niya, hindi ko matagalan. Puro kalyo ang mga kamay, at nangingitim pa ang mga kuko. Nawawalan ako ng gana kumain kapag nakikita ko siya. Ano bang masama kung pakainin ko siya sa balkonahe? Tatay, hindi pa po kayo nagpapatingin sa doktor. Bakit uuwi na kayo agad? Qiang, napakamahal ng ospital sa lungsod. Uuwi na lang si tatay sa nayon para kumuha ng mga halamang gamot. Laking lungsod ang asawa mo. Maislan sa kalinisan. Mamuhay kayo ng maayos. Huwag kayong mag-away ng dahil sa akin. Bumalik ka na, huwag mo na akong ihatid. Anong basurang bagay ito? Ang baho ng amoy. Iyan ang inihanda ng tatay ko ng 3 araw at 3 gabi, para gamutin ang sakit ko sa tiyan. Tapos itinapon mo lang. Li Qiang, lumalakas na ang loob mo. Talaga ba? Dahil lang sa isang garapon ng bulok na atsara ay sisigawan mo ako. Sino ba ang mas mahalaga? Ang tatay mo o ako? Itinatanong mo sa akin kung sino ang mas mahalaga sa inyong dalawa. Ang tatay ko, para lang mapag-aral ako, ay nagbuhat ng semento sa construction site ng 30 taon. 30 taon na. Kahit kailan ay hindi niya binilhan ng bagong damit ang sarili niya. Ikaw. Magkano ang binili mo sa bag na iyon noong nakaraang buwan? 23,000, gamit ang sarili kong sahod. Nangungungkat ka ba ng lumang issue? Hindi ako nangungungkat ng lumang issue. Sinasabi ko lang sa iyo, hindi lang isang garapon ng atsara ang itinapon mo. Ang itinapon mo ay ang puso ng tatay ko. Pagsisisihan mo ito, Li Qiang.
Noong Marso ng nakaraang taon, bumili si Linhao ng kotse sa halagang 150,000. Noong Mayo, nagbayad ng utang si Linhao na 80,000. Noong Agosto, nagpa-beauty treatment si Nanay Guihua sa halagang 20,000. Lin Xiaoya. Ito ba ang tinatawag mong ari-arian ng mag-asawa? Lahat ng iyon ay napunta sa pamilya mo. Samantalang ang tatay ko, kahit pampagamot ay kailangang magbayad mula sa sarili niyang bulsa. Panahon na para kwentahin natin ng malinaw ang perang ito. Tabi nga, bakit ka nakaharang sa pinto? Oh, ang mahal kong anak, miss na miss ka na ni nanay. Plano ni nanay na manatili rito ng matagal sa pagkakataong ito, para mag-enjoy naman sa buhay. Li Qiang, bakit nakatunganga ka pa riyan? Hindi mo ba nakikitang marumi ang apo ko? Paliguan mo na siya agad. Naghahanap nga ako ng mapagbubuntunan ng galit ko, at kusa ka pang lumapit dito. Kumain pa po kayo ng marami, nanay. Gawin ninyo itong parang sarili ninyong bahay. Li Qiang, ano ang ibig mong sabihin? Nagpakahirap akong magluto ng isang mesa ng pagkain, tapos hindi ka kakain at magre-ready-made food ka pa habang naka-gloves. Nandidiri ka ba sa akin, nanay? Nagkakamali po kayo ng hinala, masakit po ang tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Bilin po ng doktor, hindi ako sanay kumain ng mga pagkain hindi dumaan sa mataas na temperatura para masanitize. Li Qiang, huwag kang magsalita ng sarkastiko riyan. Mabuti ang intensyon ng nanay ko na magluto. Sino ang pinapakitaan mo ng ganyang mukha? Xiaoya. Nakalimutan mo na ba ang madalas mong sabihin? Mas mabuti para sa lahat ang kumain ng hiwalay. Ang ginagawa ko pong ito ay para sa kalusugan ng buong pamilya. Sa susunod, doon ka na lang kumain sa may coffee table. Mas komportable na, ligtas pa. Pinapakain mo ako gamit ito. Ano ang pagkakaiba nito sa mangkok ng aso? Sa bahay ninyo. Masyado po kayong nag-iisip, nanay. Kung sa tingin ninyo po ay hindi ito angkop, nandoon po ang pinto. Sinasabi ko sa iyo, Li Qiang, hindi nagpakasalang anak ko sa iyo para lang apihin mo. Humingi ka ng paumanhin sa akin ngayon din. Kung hindi, ako ay. Kung hindi, ano po? Kung hindi, isama ninyo ang inyong pinakamamahal na anak, at ibalik sa akin ang utang na 315,000 sa nakalipas na 3 taon. Kasama ang interes. Ang imported na tile ay nagkakahalaga ng 800 bawat piraso. Ang bayad sa paggawa ay 400. Ang kabuuan ay 1,200. Nanay, cash po ba o bank transfer? Lakas ng loob mong singilin ang biyenan mo. Ang sinira ko ay ang tile sa bahay ng sarili kong anak. Ano ang pakialam mo? Ito ay ari-ari ang nakuha noong kasal na kami. Nagbayad ako ng 70% para sa bahay na ito. At ako rin ang nagbabayad ng buwan ng hulog. Sa usaping legal, bawat tile na sinira ninyo, ay may bahagi ako. Xiaoya, ano ang masasabi mo rito? Li Qiang, tile lang naman iyan. Kailangan ba talagang ibawas iyan sa panggastos sa bahay? Ibabawas ko iyan sa panggastos sa bahay. Sige. Ang perang ito ay, ibabawas ko sa card ng panggastos sa bahay ngayong buwan. Simula sa araw na ito, hati na tayo sa lahat ng gastusin sa bahay. Bakit mo nilock ang pinto? Saan ako matutulog? Sa kabilang kwarto. Pero sira ang aircon sa kabilang kwarto. Nanay, kapag payapa ang isip mo, lalamig din ang pakiramdam mo po. Buwisit na batang ito. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Pasensya na po sa inyong lahat, nakaabala po kami sa inyo. May sakit po sa pagkahimbing ang biyenan ko. Bakit ka nagtatatakbo sa kalagitnaan ng gabi? Sino ang naglalakad habang tulog? Gusto ko lang namang buksan ang aircon. Opo, nanay, tuwing naglalakad ka habang tulog, lagi mong sinasabing bubuksan mo ang aircon.
Sabi ng doktor, tipikal na sintomas ito ng sleepwalking. Kailangang magamot agad. Matanda na siya para maglakad habang tulog. May ganyan pa palang sintomas. Nabalitaan ko. Kakalipat lang ng biyenang babae rito ilang araw na ang nakalipas. Pero buong araw na siyang nanggugulo sa menugang niya. Huwag kayong maniwala sa mga pinagsasabi niya. Sinisiraan niya ako. Nanay, naiintindihan ko kung ayaw ninyong umamin. Pero ang sleepwalking ay isang sakit. Kailangang magamot po. Bukas, sasamahan ko kayo sa ospital para magpatingin po. Nanay, tumahimik na po kayo at pumasok na sa loob. Li Qiang, humanda ka. Pinalayas mo ako at ipinahiya. Nagsisimula pa lang ang palabas. Pasadyang suit mula sa Italia. Presyo ng pagbili ay 13,000. Dahil face out na, ang presyo sa second-hand market ay 20,000. Dagdag pa ang tile na nagkakahalaga ng 1,200. Ang kabuuan ay 21,200. Nanay, hulugan po ba o isang bagsakan ang pagbabayad ninyo? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ang lumang suit na iyan ay nagkakahalaga ng 20,000. Gusto mo ba, na i-send ko ang resibo at sertipiko ng pagiging tunay nito, sa group chat ng pamilya natin, para makita ng lahat? Nanay, bakit mo naman pinakialaman ang mga gamit niya? Lin Xiaoya, sa nakalipas na 3 taon, mula sa card ng sweldo ko, ang perang inilipat mo sa nanay mo at sa kapatid mo, ay umabot sa kabuuang 315,000. Li Jiaxing Limitadong Kumpanya. Ito ang bank statement. Bawat transaksyon ay may record. Noong nakaraan, tumira ang tatay ko rito ng kalahating buwan. Pati ang pambili ng ulam ay sinisingil mo sa akin. Sabi mo, kahit mag-ama ay dapat malinaw ang kwentahan ng pera. Kaya ngayon, ang perang ito, hindi ba dapat malinaw din nating kwentahin? Gagawa ako ng paraan para mabayaran ang perang iyan. Xiaoya, nababaliw ka na ba? Nanay, tama na po. Qiang, umuubo na ng dugo ang tatay mo. Umuwi ka na agad. Uuwi akong kasama mo. Huwag na. Ang bidyong ito ay ipapakita ko lang sa iyo. Hindi ko ito ay po-post sa internet. Gusto ko lang na makita mo kung ano ang ginawa mo sa tatay ko. Nakatayo ang tatay ko ng mahigit 10 oras sa tren ng walang upuan para lang magpatingin sa lungsod. Pero pinalayas mo siya para kumain sa balkonahe. Pagka-uwi niya sa probinsya, hindi pa rin siya nagpatingin sa ospital. Ngayon, umuubo na siya ng dugo. Bago siya umalis, ipinagtatanggol ka pa rin niya. Sabi niya huwag na kitang kaawayin. Lin Xiaoya, hindi sa akin ang dapat mong hingan ng tawad, kundi sa tatay ko. Kailangan muna nating magpalamig ng ulo. Pag-isipan mong mabuti kung itutuloy pa natin ang kasal na ito. Nasaan ang bayaw ko? Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon. Nanay, tinawag mo ba si Lin Hao? Wala rito ang bayaw mo, umalis ka na. Mas mabuti kung wala siya rito. Wawasakin ko muna ang bulok na bahay na ito. Kung may wawasakin ka, ako muna ang unahin mo.
Tingnan mo ito, 3 taon, 315,000. Lin Hao, noong nagkautang-utang ka sa labas, sino ang nagbayad para sa iyo? Sweldo iyon ni Li Qiang. At ikaw, kinuha mo ang perang iyon para magpakasaya, para magwaldas. Ate, hindi ba kusa mo namang ibinigay iyon? Kusa, tuwing tatawag si nanay at iiyak. Sasabihin niyang haharangyan ka ng mga tao sa bahay. Kapag hindi ako nagbigay ng pera, parang ipinahamak na kita. Ate mo ako. Kaya hindi ko maiwasang makialam. Pero naisip mo ba ako? Naisip mo ba kung paano ko itinatawid ang buhay ko? Ate, bakit ka tatawag ng pulis? Kapatid mo ako. Kung hindi kayo aalis, pipindutin ko talaga ito. Sige na, aalis na kami. Nababaliw na ang ate mo. Lin Xiaoya, pumunta ka muna sa opisina. Ito ang termination letter mo. May pagbabago sa istruktura ng kumpanya, kaya tinanggal na ang posisyon mo. Manager, ako ang top sales. Bakit niyo ako tatanggalin? May nagsumbong sa pamunuan. Masyadong magulo ang pamilya mo. Ang katuwang nating kumpanya ay kliyente ng asawa mo. Ayaw ng pamunuan na madamay sa gulo. Nanay, nasaan ang kwarto ko? Mag-aasawa na ang kapatid mo. Gusto ng babae na may sariling bahay. Kasal ka naman na at umalis. Kaya bakante lang din naman ang kwarto. Kung ganoon, saan ako titira? Pinalayas niya ako. Ano? Pinalayas ka niya? Paano ang bahay? Nakakuha ka ba ng pera? Naibenta na ang bahay. Wala akong nakuha kahit isang dulang. Wala kang silbi. Pinalaki kita ng walang pakinabang. Pinalayas ka na nga, bakit bumalik ka pa rito? Gusto mo bang makihati sa pagkain dito? Umalis ka rito. Huwag kang mag-alala, Lin Hao. Ang kwartong ito ay para sa iyo habang buhay. Walang silbi ang ate mo. Hayaan mo siyang gumawa ng sarili niyang paraan. Boss, 2 meat buns nga po. Walang pera tapos bibili ng bun. Alis, alis. Basta gusto ng asawa ko, masaya na akong magsuot ng sirang sapatos. Gising ka na pala, may mataas kang lagnat at nahimatay ka sa daan. Isang mabuting tao ang nagdala sa iyo rito, at binayaran na rin niya ang mga bayarin sa ospital. Ay, 你还不能下床。 Mahal, patawad. Alam ko na pong nagkamali ako. Itinakwil na ako ng nanay ko. Ikaw na lang ang mayroon ako. Lin Xiaoya, ngayon mo lang ba nararamdaman ang sakit? Naisip mo ba kung paano? Noong pinalayas ang tatay ko, kung gaano kasakit para sa kanya iyon.
Magbabago ako. Ituturing ko na pong tunay na ama si tatay mula ngayon. At aalagaan ko siya ng mabuti. Huli na ang lahat. Hindi sa akin ang dapat mong hingan ng tawad, kundi sa tatay ko. Pirmahan mo na ito para manatili ang respeto natin sa isa't isa. Kasunduan sa pag-aasawa. Sige, pipirmahan ko po. Pero bago natin kunin ang sertipiko, gusto ko munang humingi ng tawad kay tatay. Kung hindi niya ako mapapatawad, hinding-hindi na kita kukulitin pa. Ito, sa iyo na muna ito. Kapag pinatawad na ako ni tatay, saka mo asikasuhin ang mga papeles. Kung hindi po ako mapapatawad ni tatay, pwede mo iyang isumite kahit kailan. At, nakatayo si tatay ng mahigit 10 oras. Hindi naman daw siya napagod. Medyo namaga lang ang mga binti niya. Isang matanda na tulad niya, nakatayo ng mahigit 10 oras. Pumunta sa lungsod para magpatingin sa doktor. Pero kahit sa hapagkainan ay hindi ko siya pinasalo. Karma ko na po ito. Ha ha ha, nako. Hindi ba't pumunta si Tatay Lee sa lungsod para magpakasasa sa ginhawa? Bakit bumalik siya rito para mag-igib ng tubig? Nabalitaan kong pinalayas siya ng kanyang menugang. Kahit sa hapagkainan ay hindi raw pinasalo. Nakakahiya naman talaga. Ha ha ha. Magsalita ka nga, matandang hakluban. Ha ha ha. Sino ang nangangahas na saktan ng tatay ko? Ipapakita ko sa inyo ang hinahanap ninyo. Lin Xiaoya. Siya nga. Siya ang nagpal-ayas kay Tatay Lee para kumain sa balkonahe. Akala mo kung sinong tagalungsod. Liz, hindi ka tanggap sa nayon namin, masamang menugang. Tama po ang sinasabi ninyo. Ako nga po ang masamang menugang na iyon. Pinalayas ko po ang aking biyenan para kumain sa balkonahe. Nandidiri po ako dahil marumi ang mga kamay niya. Itinabi ko po ang kanyang mga plato at kubyertos. Wala po akong kwentang tao. Tatay, napakasama ko po noon. Hindi ko po kayo dapat tinrato ng ganoon. Ngayong araw, sa harap ng buong nayon, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Hala, huwag mong gawin iyan. Huwag mong gawin iyan, anak, tumayo ka na riyan. Tatay, mapapatawad niyo po ba ako? Pinapatawad na kita, anak, pinapatawad na kita. Tumayo ka na riyan, malamig ang lupa. Tatay, ito lang po ba ang kinakain ninyo araw-araw? Ayos lang naman ito. Nakakabusog din naman. Nagsisikap si Li Qiang sa lungsod. Hindi ko gustong maging pabigat sa kanya. Napaka-pobre ng buhay ninyo rito. Pero ganoon pa ang itinrato ko sa inyo. Itinapon ko po ang inyong mga atsara. Pinalayas ko po kayo sa balkonahe. Pati ang pera ninyo para sa pagtanda, kinuha ko para ibigay sa nanay at kapatid ko. Anak, huwag ka nang umiyak. Ang nakaraan ay nakaraan na. Tatay, magpahinga na po kayo. Simula ngayon, ako na po ang magluluto. Kailan pa pumirma si Tatay Lee? Para kusang sumuko rito. Hindi siya ang pumirma niyan. Ang kapitan ng nayon ang pumirma para sa kanya. Kapitan, ang kabayaran sa lupa ng tatay ko. Bakit minarkahan bilang kusang pagsuko? Menugang ka lang ng pamilya Lee. Bakit nakikialam ang isang dayong tulad mo? Huwag kang makisawsaw sa mga usapin ng nayon. Kapitan,
Ayon sa batas sa kontrata ng lupa sa kanayunan, Artikulo 6, ang bagong may hawak ng kontrata ng lupa ayon sa batas, ay may karapatang makatanggap ng kabayaran. Walang probisyon na nagpapahintulot sa komite ng nayon na pumirma para sa mga mamamayan. Para sa kusang pagsuko, kumonsulta na po ako sa koanihan ng lupa ng lalawigan. Kailangan ko bang i-record ang pag-uusap natin kanina, at ipadala sa email ng sumbong ng koanihan ng lupa? Sige, panalo ka na. Ipapamahagi ng maayos ang kabayaran. Xiaoya, kapatid, nabalitaan namin ang nangyari sa komite ng nayon. Ang kapitan ng nayon, maraming pamilya ang sinamantala niya sa mga nakaraang taon, pero walang nangahas na magsalita. Ikaw lang ang nangahas na makipag-usap sa kanya ng patas. Napakagaling mo talaga. Tatay, ang kabayaran para sa lupang taniman. Tinulungan ko po kayong mabawi ito. 8,000 yuan, walang kulang kahit 1 sentimo. Totoo ba ito? Totoo po. Sa susunod, wala nang makakapagsamantala sa inyo po. Kalahating buwan nang inuubo si tatay. Kailangan kong kumuha ng isda para ay gawa siya ng sabaw. Ha? Nalaglag si Xiaobao sa ilog, saklolo. Tulong, tulong. Xiaoya, Xiaoya. Tatay, gusto ko lang naman po sanang manghuli ng isda para sa inyo. Nahuli ko ang isda, pero muntik na akong maging isda. Li Qiang, nababaliw na ba ako? Bakit ka nandito? Sabi ni Tito Zhang, nagligtas ka raw ng bata. Sabi naman ni tatay, muntik ka ng malunod. Akala mo ba lalambot ang puso ko dahil dito? Hindi ko gustong palambutan ang puso mo. Gusto ko lang gawin ang tama. Pirmado ko na ang kasunduan sa paghihiwalay. Kung ayaw mo pa rin akong makita, aalis ako bukas. Magpagaling ka muna. Ang asawa ko, hindi pwedeng maging isang tanga, na hindi man lang kayang alagaan ang sarili niya. Kagagaling lang ng mga paltos sa kamay mo. Ngayon gusto mo na namang magkaroon ng bago. Naku naman. Sumikat ba ang araw sa kanluran ngayon? May taong hindi matiis na makitang nagtatrabaho ang asawa niya. Li Qiang, salamat dahil hindi ka umalis. Alam mo ba kung ano ang pinakakinagagalitan ko? Hindi dahil sa hindi mo pagtrato ng mabuti kay tatay, kundi dahil akala ko hindi mo kailanman maiintindihan kung ano ang kahulugan ng pamilya. Naiintindihan ko na ngayon. Kayo ni tatay ang nagturo sa akin.
Itatabi ko ito bilang paalala. Muntik nang masira ang kasal natin. Pangako ko. Kapatid na Kiyang, nabalitaan kong bumalik ka na. Espesyal na nagluto ang hipag mo ng sabaw ng inahing manok para sa iyo. Para lumakas ang katawan mo. Nandito rin pala si Xiaoya. Ang sabaw ng manok na ito ay kailangang dahan-daang pakuluan. Para sa isang senyorita mula sa lungsod na tulad mo. Baka hindi mo man lang alam kung paano magpaandar ng kalan. Nag-abala pa po kayo, hipag. Pero ang asawa ko, hindi masyadong mabuti ang tiyan ng asawa ko. Hindi siya pwedeng kumain ng masyadong mamantika. Pwede na ang lasa, hipag. Sa susunod, ang kalusugan ng asawa ko, ay ako na, bilang opisyal at tunay niyang asawa, ang mag-aalaga. Hindi na po kailangang mag-alala pa kayo. Mag-ingat po kayo sa pag-alis. Hindi ba takot na takot ka sa mamantika? Ano naman ang mamantika, kung may gustong umagaw sa asawa ko? Kahit ang buong kaldero ay kaya kong inumin. Diyos ko! Sino ba itong babaeng taga-bukid na mabaho ang pawis? Hindi ba ito ang ating Senyorita Lin? Nabalitaan kong pinalayas ka na ni Li Qiang. Bakit ka humantong sa ganitong kalagayan? Gusto mo bang limusan kita ng ilang daang piso para makabili ng tiket pa uwi ng lungsod? Ani, nabubuhay ako ngayon gamit ang sarili kong mga kamay. Bawat patak ng pawis ko ay marangal. Hindi katulad mo na umaasa sa lalaki para magkaroon ng marangyang kotse. Sigurado ka ba, hindi pa alam ng legal na asawa ni Ginoong Zhao kung saan nanggaling ang perang pambili ng kotse na ito? Dating kliyente ko si Mrs. Zhao. Gusto mo bang i-set ko kayo para mag-afternoon tea? Noon, akala ko pareho lang kayo ng ugali. Ganoon nga ako noon, pero sa hinaharap, ako ay magiging asawa mo na lamang. Li Qiang, tulong sa pag-apula ng apoy. Nasusunog ang bahay ni Tatay Li. Ang bakal na kahon ni Tatay. Ang mga sertipiko mo mula pagkabata ay nasa loob pa ng bahay. Lin Xiaoya, huwag kang pumunta roon, mapanganib. Diyos ko, ang luma kong bahay. Ang bahay na iniwan ng yumaong asawa ko. Lin Xiaoya, huwag kang pumasok sa apoy. Masyadong malaki ang apoy, babagsak na ang mga biga ng bahay. Li Qiang, iyan ang lahat ng alaala ng pagpapalaki sa iyo. Ni tatay mula noong bata ka pa. Utang ko ito sa inyo. Itataya ko ang buhay ko ngayon. Para lang maibalik iyan. Lin Xiaoya. Mahal, nailigtas ko ang bakal na kahon ni tatay. Tumawag kayo ng ambulansya. Sinadya mong sunugin ang bahay. Sumama ka sa amin sa presinto. Hindi ko sinasadya. Ako ang tunay niyang ina. Lin Xiaoya, gumising ka. Makiusap ka naman sa mga autoridad para sa akin. Karma mo iyan. Ikaw mismo ang may gusto niyan. Binabantayan mo pala ako rito. Maganda ang pag-arte mo para kawan ka. Akala mo ba dahil lang sa pagsagip mo sa sirang kahon na iyan, ay lalambot na ang puso ko, at mapapatawad ko na ang lahat ng kasamaang ginawa mo noon? Li Qiang, napakawalang puso mo. Ano bang pinagsasabi mo?
Napakalaki ng apoy. Bumagsak na nga ang mga biga ng bahay. Ang batang ito, itinaya ang buhay niya para lang iligtas ang mga bagay na ito para sa iyo. Hindi na niya inalintana kung mabubuhay pa siya o mamamatay. Paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa kanya? Kalahating taon nang nananatili si Lin Xiaoya sa nayon. Araw-araw siyang gumigising ng madaling araw at nagtatrabaho hanggang gabi. Puno ng paltos at dugo ang mga kamay niya. Halos malunod siya para lang manghuli ng isda para sa akin. At sumugod pa siya sa apoy para lang sa mga sertipiko mo. Li Qiang, alam na talaga niya ang pagkakamali niya po. Tatay, huwag na po kayong magsalita. Ang mga ginawa kong ito, kumpara sa mga pagkakamaling nagawa ko noon, ay wala pa sa kalingkingan. Li Qiang, kapag gumaling na ang mga sugat ko, aalis na ako. Ano bang ginagawa mo? Sino ang nagsabing paalisin ka? Sinabi sa akin ni tatay. Sa nakalipas na kalahating taon, sunog na itlog lang ang kinakain mo araw-araw. At ibinibigay mo sa kanya ang lahat ng masasarap na pagkain. Sa katunayan, matagal na kitang pinatawad. Mahal, iabot mo sa akin ang lupang ito. Ah, saklolo. Hawak ng mahigpit, sabay tayong tatayo, 1, 2. Ha ha ha, mahal, mukha kang unggoy na putikan. Ha 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 ha. Nakuha mo pang tumawa, mukha ka ring estatwang putik ngayon. Ha 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 ha. Ano, nasira ang mga pangunahing datos. Gusto nang kanselahin ng kasosyo ang kontrata natin. Babalik agad ako. Sasamahan kitang bumalik sa lungsod. Ano man ang mangyari, sabay natin itong haharapin. Ginoong Zhao, sa kompetisyon sa negosyo, kanya-kanyang galing lang yan. Pero ang atakihin ng sistema ng kumpanya namin, medyo marumi yata ang ganyang paraan. Aba, hindi ba ito ang dati kong sekretarya, si Lin Xiaoya? Asawa ka pala ni Li Qiang. Gusto ni Li Qiang na tantanan ko ang proyekto nyo. Sige ba? Pagbuhusin mo ang asawa mo ng 3 basong alak para humingi ng tawad. At pag-iisipan ko. Nananaginip ka ng gising. Ipaubaya mo sa akin. Ginoong Zhao, hindi ko po ibubuhos ang alak na iyan. Pero mayroon ako rito, na isang bagay na tiyak na magugustuhan mo. 3 taon na ang nakakaraan, noong accountant ka pa sa proyektong Tianhai. Ang 12 milyong napunta sa bulsa mo. Ang orihinal na libro ng kwenta na iyon. Nagkataong may backup ako. Bibilang ako ng 3. Ibalik mo agad ang mga datos ng proyekto ng asawa ko. 1, 2, huwag. Ate Lin, nagkamali ako, ibabalik ko na po agad. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ang krisis na ito ay nalampasan natin. Dahil sa pagpupursige ni Li Qiang na isalba ang sitwasyon, ipinapahayag ko na opisyal nang itinalaga si Li Qiang bilang vice-presidente ng kumpanya. Ngayong araw, ang karangalang ito ay hindi para sa akin lang. Noong nasa pinakamahirap akong sitwasyon, may isang taong tumayo at lumaban. Ginamit ang kanyang talino at lakas ng loob para iligtas ako at ang kumpanya. Opisyal ko pong ipapakilala sa inyong lahat, ang aking asawa, si Lin Xiaoya. Siya ang pinakamatatag kong sandigan sa buhay na ito. Mahal, hindi ba't sinabi mong naibenta na ang bahay? Sira ulo. Narito ang lahat ng alaala natin. Paano ko naman makakayang ibenta ito? Pagsisinungaling ko sa iyo noon, ay para lang makita mo ng malinaw kung sino talaga ang tunay na nagmamalasakit sa iyo. Mahal, alam ko na pong nagkamali ako. Aba, ang mabuti kong menugang. Nabalitaan kong na-promote ka raw bilang vice-presidente. Milyon na siguro ang sahod mo kada taon, di ba? Misunderstanding lang ang lahat ng nangyari noon. Naparito si nanay ngayon para sunduin si Xiaoya pauwi. Nanay, ito po ang kasunduan sa paghahati ng responsibilidad sa pamilya.
Magbabayad ako ng sustento sa inyo ayon sa batas. Pero hanggang doon na lang po, kung hindi nyo po ito tatanggapin, dadaanin natin ito sa legal na proseso. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mong bastyusin si nanay. Hindi ako aalis dito ngayon. Li Qiang, kapag hindi ka naglabas ng 500,000 ngayon para kay nanay, wawasakin ko ang bahay mong ito. Naku naman. Lin Hao, kung hindi dahil sa pagiging maaway ng ate mo noong nakaraan, malamang ay hindi ka makakalabas ng ganoon kabilis. Subukan mong gumawa ng gulo ngayon. Ang pagkakakulong mo ay hindi lang magiging usapin ng ilang araw. Lin Xiaoya, wala kang utang na loob. Hinahayaan mo lang na apihin ng lalaki mo, ang sarili mong kapatid. Ano pa ang silbi ng pagluwal at pagpapalaki ko sa iyo? Nanay, utang ko po sa inyo ang buhay ko. Tinatanggap ko ang legal na kasunduan sa sustento. Mula ngayon, ang buwan ng panggastos nyo ay padadala ko po sa card nyo sa tamang oras. Kapag nagkasakit kayo, ako ang magbabayad. Pero gusto mo pa rin akong maging sunod sa year-end sa pamilya mo. At kunin ang pinaghirapang pera naming mag-asawa, para lang punan ng walang katapusang pangangailangan ninyo. Mangarap ka, kunin mo ang kasunduan at umalis na kayo agad. Kung hindi, wala kayong makukuha kahit isang duleng. Mahal. Ayos na ang mga problema sa bahay. Pumunta na tayo sa probinsya para sunduin si tatay at dalhin siya sa lungsod. Tatay, narito na po kami ni Lin Xiaoya para sunduin kayo. Tatay, huwag niyo po akong takutin. Li Qiang, hindi na ako sasama. Masyadong malinis sa lungsod, at hindi na maliksi ang katawan ko. Baka hindi magustuhan ni Lin Xiaoya. Mabuhay na lang kayong dalawa ng maayos. Tatay, mali po ako noon. Naging masama po ang trato ko sa inyo. Patawarin niyo po ako. Pakiusap. Lin Xiaoya, tumayo ka na riyan. Malamig ang lupa. Tatay. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Mula ngayon, kayo na po ang haligi at pinuno ng tahanang ito. Kung galit pa rin po kayo sa akin, luluha at luluhod po ako rito araw-araw para humingi ng tawad. Tatay, patawarin niyo po ako. Pakiusap. Sumama na po kayo sa amin sa lungsod para maginhawaan. Sige, sige. Sasama na si tatay sa inyo pauwi. Hindi na muling magkakahiwalay ang pamilya natin. Tatay, dadalhin po natin ang mga album na ito sa lungsod. Para may mapanood si Nianen paglaki niya. Nianen? Sino si Nianen? Tatay, iyan po ang pangalang pinili namin ni Li Qiang. Para sa magiging anak namin. Magiging lolo na po kayo. Diyos ko po. Magiging lolo na ako. May magpapatuloy na ng lahi ng pamilya Li. Lin Xiaoya, pumunta ka muna sa labasan ng nayon. Nanggugulo na naman ang nanay mo. Iginigiit niya na ang lupang sinasaka ng tatay mo. Ay kalahating sa kanya. Nakahiga siya sa ilalim ng gulong ng backhoe. At ayaw niyang patrabahuhin ang mga tao. Mahal, samahan mo muna si tatay na mag-impake. Ako na ang baalang mag-ayos nito. Dati, laging may ibang nagtatanggol sa akin. Ngayong araw, ako mismo ang tatapos sa gulong ito. Mga kanayon, husgahan niyo nga po ito. Ang sarili kong anak, walang pakialam sa sarili niyang pamilya. At gusto pa niyang solohin ang lupang ito. Kalahati ng lupang ito ay sa akin. Sino ang mangangahas na maghukay rito ngayon? Dumaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Ate, hindi ba sumama ang bayaw ko para bakupan ka? Mukhang hindi mo malulutas ang problemang ito ngayon. Magbayad na kayo agad. Nanay, malamig ang lupa. Huwag na kayong magdrama. Kaya ko kayong harapin, nang hindi na kailangang makialam ng asawa ko. Una, nasa tamang edad na ako at may asawa na. Ayon sa batas, mayroon akong sariling karapatan sa aking mga ari-arian. Wala kayong karapatang makialam. Pangalawa,
Ayon sa Artikulo 15 ng Batas sa Kontrata ng Lupang Pang-Agrikultura, para sa lupang kinontrata ng pamilya, ang may-ari ng kontrata ay ang ulo ng pamilya. Sa sertipiko ng pagmamay-ari, at sa kontrata ng lupang ito, malinaw na nakasulat sa itim at puti, ang pangalan ng aking biyenan na si Tatay Lee. Ang karapatan sa pangangasiwa ng lupa ay hindi pribadong ari-arian. Hindi ito maaaring ipamana, at lalong hindi maaaring hatiin. Sinasabi mong kalahati ng lupa ay sa iyo. May kontrata ka ba? Ipakita mo sa akin kung mayroon. Wala nang ang alam sa batas, nanggugulo pa kayo. Kuya, kumpleto po ang mga papeles natin. Legal at maayos ang lahat. Walang sino mang may karapatang hamarang sa inyo. Magpatuloy kayo sa paghuhukay. Ituturing ko na lang na wala akong anak na babae. Narinig ko kay Tatay Zhang, na mag-isa lang ang asawa ko ngayon, na nagturo ng leksyon tungkol sa batas, at napatahimik niya ang buong nayon. Ang galing talaga niya. Ano naman ang silbi ng galing na yan? Nagtatampo na ang baby natin ngayon. Mahal, bigla kong gustong kumain ng authentic na cake na maasim na plum doon sa lumang kalye sa timog ng lungsod. Basta gusto itong kainin ng asawa ko. Kahit umulan pa ng kutsilyo, bibilhin ko pa rin. Maghintay ka lang ng mabait sa bahay, ha? Noong maulan na gabing iyon, muntik ko na siyang hindi na muling makita. Dati ay takot na takot si Xiaoya sa maasim. Pero noong mabuntis siya, nagbago ang panlasa niya. Basta maging masaya lang siya. Kahit gaano pa kalayo ang takbuhin ko, sulit pa rin. Tinakat mo ako ng husto. Kung nawala ka, paano na kami ng anak natin? Huwag po kayong mag-alala, malakas ang kapit niya sa buhay. Noong bumangga ang sasakyan, sa huling sandali ay kinabig niya ang manibela sa kabilang panig. Walang pinsala sa loob ng katawan. Tinahiyan lang ng 5 tahi ang noo niya, at may mga pasa sa braso. Huwag ka nang umiyak, hindi yan mabuti sa baby. Tingnan mo, mahal. Kahit na aksidente ako, naingatan ko ng mabuti ang cake na maasim na plum. Hindi man lang nabasa ng ulan. Kainin mo na habang malamig pa. Napakasarap, mahal. Ito ang pinakamasarap na cake na maasim na plum na nakain ko. Mahal, hawakan mo, sumisita ang baby natin. Parang nag-aalala rin siya sa iyo. Nurse, gaano nakatagal sa loob ang asawa ko? 2 oras pa lang po, sir. Karaniwan pong mas matagal kapag panganay. Congratulations po, isang malusog na sanggol na lalaki. Tumitimbang ng 6 na libra at 8 onsa. Ligtas po ang mag-ina. Narinig mo ba, asawa ko? May apo na tayo. Mahal, napakaliit niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Alam niyang ako ang tatay niya. Tatay, Qiangzi, pangalanan natin ang bata na Nianen. Para maalala ang kabutihan ni tatay na hindi nagtanim ng sama ng loob. At ang kabutihan ni Qiangzi na nagbuwis ng buhay para protektahan ako. Sana paglaki niya, maging isa siyang matatag. At marunong lumingon sa pinanggalingan. Maganda nga, Nianen ang ipanggalan natin. Naku, ipinanganak na ang mahal kong pamangkin. Xiaoya, nandito si nanay para alagaan ka sa panganganak mo. Naku, ang mahal kong apo. Xiaoya. Isang malaking lalaki si Qiangzi. Ano ba ang alam niyan sa pag-aalaga ng bagong panganak? Kaya sinadya kong pumunta rito para alagaan ka.
Xiaoya, mahina pa ang katawan mo ngayon, at hindi pa masyadong malinaw ang isip mo. Ang mga bank card at passbook sa bahay, itabi ko muna para sa iyo, para hindi ninyo magastos kung saan-saan. Nanay, natatakot ka ba na magastos ko ito kung saan-saan? O natatakot ka na hindi kita bibigyan ng pera para sa gastusin mo? Bata ka, bakit ganyan ka makipag-usap sa sarili mong ina? Ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo. Ano bang masama kung kumuha ako ng kaunting pera sa iyo? Ina mo ako. Oo, ina kita. Kaya naman, bibigyan kita ng pera buwan-buwan ayon sa napagkasunduan. Pero ang pera ko, ay para sa sarili naming pamilya, at para sa anak ko. Gusto mo lang gamitin ang dahilan ng pag-aalaga sa akin, para kontrolin ang pera ko. Nagkakamali ka ng kalkulasyon. Umalis ka rito, kung hindi ay tatawag ako ng gwardya. Tatay, Kiyang, maghugas na ng kamay at kakain na. Tatay, saan niyo po dadalhin ang mangkok na iyan? Tatay ni Xiaoya. Mabaho po ako sa putik. Kakain na lang po ako sa balkonahe. Baka maamuyan niyo pa po ni Nianen. Tatay, bahay niyo po ito. Simula ngayon, dito na po kayo kakain. Sige na po, tatay, kumain na kayo rito. Kakain po si tatay kasabay ninyo. Anong nangyari? Sino ang tumatawag? Tumawag po si Tio Zhang mula sa nayon. Sabi niya, hindi na raw po nanggugulo si nanay kamakailan. Araw-araw siyang pumupunta sa labas ng nayon para mangolekta ng basura para makatulong sa gastusin. At ipinagmamalaki pa sa lahat na napakagwapo ng apo niya. Kung ganoon, ano ang ibig mong sabihin? Mahal, magbabagong taon na. Isama natin si tatay, kargahin natin si Nianen, at bumalik sa nayon para bisitahin siya. Oh, hindi ba si Guewa ito? Hindi ba't nakapag-asawa ng vice-presidente ang anak mo? Bakit ngayong bagong taon, nangongolekta ka rito ng basura? Kahit ang sarili mong anak ay hindi ka man lang binibisita. Napakalaking parusa naman yan. Kahit mangolekta ng basura ang nanay ko, siya pa rin ang tunay na ina ko, ni Lin Xiaoya. Walang karapatan ng ibang tao na makialam dito. Tingnan mong mabuti, ang perang ibinibigay ko sa nanay ko buwan-buwan, ay mas malaki pa sa kinikita mo sa pagsasaka sa loob ng isang taon. Ang pangungulekta niya ng basura ay para lang maranasan ang buhay. Naintindihan mo, umalis ka na. Xiaoya, nagkamali si nanay. Hindi naging mabuting tao si nanay noon. Hindi ko nakukunin ang pera mo para ipambayad sa utang. Ang gusto lang ni nanay ay maging maayos kayo. Mabuti naman at alam nyo na ang inyong pagkakamali. Kunin nyo po itong pera. Bumili kayo ng magagandang damit para sa sarili nyo. Pagkatapos ng bagong taon, pumunta kayo sa lungsod para mag-aral sa universidad para sa mga nakatatanda. Basta't manatili kayong maayos. Kayo pa rin ang lola ng anak ko. Aalagaan ko kayo sa inyong pagtanda. Biyenan po. Nabulag po ako noon ng kasakiman, at naging dahilan para magdusa kayo. Tikman nyo po itong niluto kong karne kung magugustuhan nyo. Nanay. Nakalipas na po ang nakaraan. Basta't maging maayos kayo sa hinaharap, magiging mahaba at masaya ang ating buhay. Ha ha ha. Kiyang, bitawan mo ako. Sabi ng ekspertong si Zhang, itong mahiwagang gamot na Tianshan Snow Lotus ay makakapagpagaling sa sakit ko. Kapag binili ko at ininom ito, hindi na ako magiging pabigat sa inyo. 100,000 yuan para sa 2 kahon ng likidong gamot. Pangungotong ito, ibalik nyo ang pera sa tatay ko. HMPH. Kayong mga kabataan, pwedeng kumain ng kahit ano, pero hindi pwedeng magsalita ng kung ano-ano. Importadong patentadong mahiwagang gamot ito. Ayaw mong magbayad. Hayaan mo na lang na ang tatay mo ang magbayad para sa pagpapagamot niya. Nanggugulo ka pa rito. Napakawalang galang mong anak. Kiyang, bitawan mo ako. Pera ko ito mula sa kabayaran sa lupa. Gagastusin ko ito kung paano ko gusto. Wala kang pakialam. Tingnan natin kung sinong magsasabing hindi kami mabuting anak. Mahiwagang likido ng Tianshan Snow Lotus. Himalayan Snow Lotus Miracle Liquid. Idilat mo nga ang mga mata mo.
Tingnan mo ang batch number sa ilalim ng pakete. Ito ay rehistrado lang bilang pandagdag sa pagkain. Wala man lang itong rehistro bilang gamot. Ang sangkap nito ay 79% tubig na may asukal. Nilagyan lang ng kaunting pangkulay. Ang presyo mula sa pabrika ay hindi man lang aabot sa 2 piso bawat bote. Ang presyo mula sa pabrika ay hindi man lang aabot sa 2 piso bawat bote. Tapos ibebenta mo ng 100,000. Ibebenta mo ng 100,000. Buong umaga kong inasikaso ito, sa koanihan ng komersyo, at sa koanihan ng pagkain at gamot, para makuha ang mga record ng inyong pekeng kumpanya. Kayo ay may pananagutan sa huwad na pag-aanunsyo, at sa pangingikil ng pera sa mga matatanda, ibalik ninyo ang pera. Gusto nyo pang tumakas? Huwag kayong gagalaw. Binibining Lin, salamat po sa ibinigay ninyong matibay na ebidensya. Matagal na naming binabantayan ang grupo ng mga manlolokong ito. Li Qiang, alam na ni tatay ang pagkakamali niya. Mabuti na lang at walang nawalang pera. Tatay, umuwi na po tayo. Nalito na talaga ako. Muntik nang maubos ang pinaghirapang pera dahil sa panloloko. Wala na akong mukhang may haharap para manatili sa lungsod. Pabigat lang ako sa inyo. Tatay, ano pong ginagawa ninyo? Lin Xiaoya, matanda na si tatay. Wala nang silbi. Muntik pa akong magdulot ng malaking gulo ngayon. Mas mabuti pang bumalik na lang si tatay sa lumang bahay sa probinsya. Tatay, naloko po kayo dahil sa pag-aalala ninyo kay Li Qiang. Gusto ninyong bumili ng gamot para hindi maging pabigat sa amin. Ang buong puso ninyo ay nakalaan para sa pamilyang ito. Ang may kasalanan ay ang mga manloloko. Hindi po kayo. Ang pagkakaroon ng matanda sa pamilya ay parang mayroong isang kayamanan. Dahil narito kayo, buo ang pamilyang ito. Kung aalis po kayo, hindi na kami kailanman magiging masaya ni Li Qiang. Lin Xiaoya, mahirap si tatay sa buong buhay ko. Wala akong maibibigay na magagandang bagay. Ngunit may isang bagay. Bago pumanaw ang ina ni Li Qiang, paulit-ulit niyang ibinilin na dapat itong iabot ng personal sa pamilya Li, sa taong pinakapinapasalamatan natin. Ito ay ipinasa ng lola ni Li Qiang sa kanyang ina. Hindi ito mahalaga. Ngunit ito ang simbolo ng pamilya Li natin, para sa babaeng mamamahala sa tahanan. Lin Xiaoya. Hindi mo lang iniligtas si Li Qiang. Itinaguyod mo rin ang pamilyang ito. Karapat-dapat ka sa Pulse Heiress na ito. Salamat sa iyo, anak. Pangangalagaan ko po ng mabuti ang pamilyang ito. Mahal, ang mapang-asawa ka sa buhay na ito, ay ang pinakamalaking biyaya para sa akin. Apo, dahan-dahan sa pagtakbo. Huhulihin ka ni Lolo. Dahan-dahan lang, apo ko, haha. Mahal. Dati, laging akala ko ang pagsusuot ng ginto at pilak, at ang pagtapak sa ibang tao ang tunay na kaligayahan. Ngayon ko lang nalaman kung gaano karami ang pinalampas ko. Hindi pa huli ang lahat para malaman mo ngayon. Ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa mahal ng damit, kundi anuman ang bagyong ating pagdaanan. Ang buong pamilya ay magkakahawak kamay pa rin ng mahigpit at hindi na magkakahiwalay kailanman. Ha ha ha.